Hello mga kabarangay! Mama Ganda here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 forever. That was Diana Ross and Lionel Richie sa awiting Endless Love dito sa Radyo Nobela mga kabarangay. Kasama niyo na po si Mama Ganda. Good morning, good morning. Happy Tuesday sa lahat ng mga kabarangay natin na napakaagap gumising. At maaga pa lang nakatutok na sa Barangay LS 91.1. Wow, napakaganda naman ng araw na ito, kabarangay. Kaya naman pagandahin pa natin lalo sa pamamagitan ng ating tampok na istorya ngayong umagang ito. Makakasama niyo po ulit si Mama Ganda. At sabay-sabay nating tunghayan tungkol saan ba mamaganda ang ating kwento ngayong umagang to. Sabi nila, pag-ibig daw ang dahilan kung bakit tayo nagpupursigi sa buhay. Naku, totoo ba yun? Pinipilit nating kumayod at magpakahirap para sa mga taong mahal natin. At ito ang dahilan kung bakit nakakayanan nating lumaban. Ikaw kabarangay, anong paghihirap na dinanas mo para sa taong minamahal mo? Sabay-sabay nating tunghayan ang sulat ng ating kabarangay na si 30 dito sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, isang pagbati po sa inyong programa. 30 na lang po ang itawag nyo sa akin. 25 years old at bunso sa 4 na magkakapatid. Pareho na pong namayapa ang aming ama't ina at tanging ang tiyahin na lang namin na si Chang Magda ang nag-alaga at nagpalaki sa aming magkakapatid. Dahil walang sariling anak ay kami na po ang nagsilbing anak ng tiya ko. Mula sa kanyang sariling bulsa ay binuhay niya kami. Pinag-aral at binigyan ng maayos na buhay. Si Chang Magda ang dahilan kung bakit nakarating sa UK ang panganay kong kapatid bilang nurse. Doon na ngayon siya nakatira kasama ang sarili niyang pamilya. Ang pangalawa ko namang kapatid ay maaga ring nagkapamilya at kasalukuyang nakatira sa Apayao. Ang pangatlo at kaisa-isang babae ay naging call center agent. Nagkaroon sila noon ng alitan ng tiyahin namin kaya nagrebelde siya at naglayas. Ngayon nabubuhay na siya mag-isa sa Cavite. Sa aming 4, ako na lang po ang tanging natira kasama si Chang Magda. Mabait na tao po ang tiyahin ko, Mama Ganda. Kaya siguro hindi ko rin siya magawang iwanan. Wala po akong muwang noon nung sabay namatay ang mga magulang ko. Kaya si Chang Magda na ang itinuring kong ina, simulat sa Paul. Simula noong iwan kami ng mga kapatid ko ay ako na ang naging katuwang niya sa buhay. Kahit papaano nalulutasan naman po namin ang mga gastusin sa pamamagitan ng trabaho ko bilang isang motorcycle taxi driver. Magandang umaga po at magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako po si 30 at ito ang aking kwento. O, 30. Maaga kang umuwi ngayon na. Opo, Chang. Wala masyadong pasahero ngayon eh. Talaga? Bakit? Dahil ba sa ulan? Opo. Maulan kasi kaya pahirapan talaga makahanap ng pasahero. Kapag ganito na malakas ang ulan, mas gusto nilang sumakay sa 4 wheels kaysa sa motor para hindi sila mabasa. Sayang naman yung kikitain mo sana ngayong gabi. Oo nga eh. Bawi na lang tayo sa susunod. Sana wala nang ulan bukas. Pero mabuti na rin yan para makapagpahinga ka na rin ng maayos. Isipin na lang natin na day off mo ngayong araw. Kaya nga po umuwi na lang ako ng maaga. Sakto, may sabaw yung niluto kong ulam ngayon.
Sandali, ipag-iinit kita. Aray! Chang! Aray ko po. Yung paa ko. Okay lang po ba kayo? Tulungan mo ko. Yung paa ko pinupulikat yata. Umupo muna kayo rito. Ano na ba itong nangyayari sa akin? Upo lang muna kayo dyan. Mamasahiin ko tong paa nyo. Saan po ba yung masakit? Diyan sa may bandang tuhod pababa. Nako, parang namamaga yata tong binti nyo ah. Kanya na talaga yan. Matagal na. Kaya nga ako hirap na hirap maglakad eh. Ipatingin niyo na po kaya to sa doktor. Wag na. Sandamakmak na test lang ang gagawin dyan. Gagastos lang tayo. Mas mabuti na yun para maagapan natin kung sakali mang may nararamdaman kayong sakit. Kaya ko pa naman eh. Di ba sabi nyo, lagi rin kayong naiihi pero wala namang lumalabas? Baka mamaya may problema na kayo sa kidney niyan. Wag mo na akong alalahanin dyan. Ang isipin mo, yung mga bayarin natin. Katapusan na naman. Kailangan nating magbayad ulit sa upa. Opo, may naitabi na ako para dyan. Mabuti naman. O siya, okay na yan. Hindi na masakit yung paa ko. Wala na po kayong nararamdaman? Wala na. Salamat. Papahiran ko na lang tumamaya para di na lumala yung pamamaga. Alagaan niyo yung kalusugan nyo, Chang. Lagi pa naman ako nasa labas. Di ko kayo mabantayan. Kaya ko naman itong sarili ko. Huwag mo na akong problemahin. Basta po, kapag nagkaroon ako ng ekstrang pera, magpapacheck up kayo ha. Oo na. Sige na, kumain ka na dyan. Ipainit mo na yung ulam dun sa kusina. Baka kasi sabihin ng mga kapatid ko, hindi ko kayo inaalagaan. Alam mo, 30, sa inyong magkakapatid, ikaw lang yung nanatili rito. Wala silang karapatang sabihan ka na hindi mo ko inalagaan. Kasi sa inyong apat, ikaw yung hindi umalis. Nasaan na ba yung mga kapatid mo ngayon? Ni Haniho, wala man lang paramdam. Busy na rin siguro yung mga yun sa kanya-kanya nilang buhay. Kaya nga wag mo nang isipin yung mga yun. Sige po, iinitin ko na po yung ulam para makakain na ako. Gusto niyo pong kumain ulit? O sige, bigyan mo ako ng sabaw para masabayan kitang kumain. Sige po. Naiintindihan ko naman po kung bakit ayaw magpunta sa ospital ni Chang Magda. Ganun kasi ang nangyari sa asawa niya. Nagpa-check up lang ito sa doktor, pero hindi na siya nakalabas sa ospital. Nalaman nilang may malubha siyang sakit. Na-confine siya at hindi na lumabas ng bahay. Hindi na rin po siya nakalabas pa ng ospital na yon. Dahil doon na rin siya nilagutan ng hininga. Hindi na po nakapag-asawa. Simula noon ang tiyahin ko at tinutukan na lang niya kaming magkakapatid. 3 years na akong motorcycle driver gamit ang motor na buwan-buwan kong hinuhulugan. Buong araw akong naghahatid sundo sa mga customer ko. Graduate po ako ng kursong physical therapy pero dahil hirap makahanap ng trabaho ay sinubukan kong mag-apply bilang rider. Nakapasa naman ako at simula noon ay ito na ang naging hanap buhay ko. Malaki ang naging papel ng trabaho ko para mabuhay kaming magtiyahin. Dito kasi ako kumukuha ng pambayad sa renta namin, pati na rin po sa pang-araw-araw. Hindi naman kami maluho ni Chang Magda, kaya kahit papaano ay nakakaraos naman kami sa pang-araw-araw. Minsan kapag nagigipit, ay nagpapatulong ako sa kapatid kong nasa UK, pati na rin sa ate kong call center agent. Kaso nga lang, kapalit ng mga tulong na ibinibigay nila sa amin, ay sandamakmak na pangaral ang natatanggap namin mula sa kanila. Minsan nahihiya na lang din akong magpatulong, kaya kahit hirap, ay sinisikap kong magtrabaho. Ang problema nga lang, Mama Ganda, biglang lumala noon ang karamdaman ni Chang Magda. Dahil doon, kahit ayaw niyang magpakonsulta, ay pinilit ko siyang magpunta sa ospital. At doon po namin napag-alamang, may malubha rin pong sakit ang tiya ko.
Tumal ngayon ah. Oo nga eh. Kung kailan umaliwalas ang panahon tsaka naman walang booking. Paano hindi tayo mawawala ng booking? Dumami mga katulad nating rider kaya agawan tayo sa pasahero ngayon. Ay, hirap talagang kumayod. Nako, sinabi mo pa. Nakailan ka na ba ngayon? Wala pa nga eh. Kalalabas ko pa lang. Inantay ko muna kasi makatulog si Chang Magda. Oo nga. Kumusta na pala si Chang? Tinakbo mo siya sa ospital, di ba? Oo. Biglang nagsuka eh. O ano sabi ng doktor? Bad news nga eh. May sakit daw siya. Anong sakit? Chronic kidney disease. End stage na raw. La, yan yung sakit na kailangan ng dialysis, di ba? Oo. Hindi na gumagana yung kidney niya. Kaya kailangan na niya ng dialysis para linisin yung katawan niya. Nako, tsak na mapapagastos ka niyan. Yun nga ang problema ko ngayon eh. Kung saan ba ako kukuha ng pampadialysis ni Chang. Tapos marami din siyang gamot na kailangang inumin. Ay, tingnan mo nga naman. Kung sino pa talaga yung mahirap, sila pa rin yung pinahihirapan. Kaya sinasabing napaka-unfair ng mundo eh. Ang hirap pre. Kung tutuusin, wala naman talaga dapat akong problemahin eh. Kasi hindi naman ako yung may sakit. Pero pamilya ko na si Chang Magda. Siya na yung tanging kamag-anak ko na tumulong sa akin. Kaya hindi pwedeng pabayaan ko na lang siya. Oo naman. Siyang lang ang tawag mo sa kanya pero parang siya na ang tumayong nanay mo. Mahirap namang baliwalain na lang siya. Kaya nga hindi ko maisip kung bakit gano'n na lang siyang tinalikuran ng mga kapatid ko. Nakakainis. Kaya mo yan pre. Wala man akong maitutulong sa'yo pagdating sa pera dahil pareho naman tayong gipit. Nandito lang ako para bigyan ka ng moral support. Salamat pre. Malaking tulong na tong may napaglalabasan ako ng hinaing sa buhay. Ay, pero sa tingin ko pre, may maitutulong pala ako sa'yo. Meron? Ano? Hindi ko lang sigurado kung magugustuhan mo tong suggestion ko pero ikaw, pwede mo subukan para pagkakitaan. Racket ba yan? Sige, kung kaya ko papasukin ko yan. Extra service. Kaya mo ba yun? Extra ano? Extra service. Alam mo ba yung happy ending na sinasabi nila kapag nagpapamasahe? May ganun din sa trabaho natin. Maraming mga rider dyan na nagbibigay ng extra service. Binibenta nila katawan nila? Oo, para magkaroon ng extra income. Hindi ba sila nahuhuli? Wala namang nagsasabi na bawal gawin yun eh. Try mo lang. Malakas ang kitaan doon. Nasubukan mo na ba? Oo. Nung minsan na kailangan ako ng pera, sinubukan ko. Okay naman siya. Patibayan lang talaga ng loob. Kapag nagigipit ako, nag-extra service ako. Ayoko pre. Hindi ako ganyan. Madali lang sabihin yan. Pero kapag wala ka na talagang ibang makapitan, yun at yun ang lalapitan mo. Wala namang masama ron eh. Ang importante lang, wala kang sinasaktang tao. Ewan ko. Parang hindi ko yata kaya. Ako pare, hindi kita pinipilit ha. Alam kong baka hindi mo kaya pero binigyan lang kita ng option para may kitain kang extra. Naiintindihan ko naman po kung bakit ayaw ni Chang Magda na magpunta sa ospital. Hindi ko po inakala na ganoong klaseng sideline pala ang pinapasok ni King. Matagal na po kaming magkaibigan. At dahil nga po sa kalagayan ni Chang Magda na ayaw pang magpunta sa ospital, napipilitan po akong magdagdag ng ibang sideline at humanap pa ng ibang trabaho. Matagal na po kami magkaibigan ni King at siya ang dahilan kung bakit ako nakapasok sa pagiging motorcycle taxi driver. Kailanman, hindi pumasok sa isip ko ang magbenta ng laman para lang magkapera. Parang hindi kasi ito kakayanin ng dignidad ko. At isa pa, nakakatakot rin na makakuha ako ng sakit mula rito. Hindi ko po inisip ang suggestion na iyon ni King at pinagbutihan ko ang pagtatrabaho ko.
Kapag nangangailangan ay kaakapalan ko na lang ang mukha ko para humiram ng pera sa mga kapatid ko at kakilala ko. Pero ang mga sinasabi kong ito ay kinain ko lang din. Hindi ko inaasahan, nalolobo po ang gastusin namin ni Tiang Magda. Hindi ko inaasahan na lolobo ang gastusin sa ospital dahil sa kanyang sakit. Maliban kasi sa pagpapadialysis ay may supporting medications pa na kailangan ding bilhin. At bilang isang hamak na rider, hindi ko alam kung saan po ako kukuha ng pambayad noon. Sinubukan kong magpatulong sa mga kapatid ko sa pag-asang maawa sila sa kalagayan ni Tiang Magda. Kaso nga lang ang problema, problemado rin po ang mga kapatid ko sa abroad. Na nung time na yon ay nawala ng trabaho. Ang isang kapatid ko naman sa Apayao ay hindi rin kagandahan ng buhay, samantalang ang isa ay ayaw magbigay ng pera. Pero dahil hanggang ngayon, may kinikimkim pa rin siyang galit sa tiyahin ko, sa tiyahin namin. Matitiis niya ang hindi mag-abot ng tulong. Sa huli, kinain ko po ang pride ko. At nilapitan si King para sa trabahong sinasabi niya sa akin. Para mabayaran ang mga gamot ni Tiang Magda. Wala akong choice. Kundi pasukin ang sideline na sinabi sa akin ni King. Isinali ako ni King sa isang private group sa Facebook ng mga katulad naming riders. May ilang naka 4 wheels, may ilang motorcycle taxi rin, may mga delivery riders, habal at kung ano-ano pa. Lahat ng mga miyembro doon, kung hindi tumatanggap ng extra service, ay naghahanap ng panandaliang saya. Sobrang kabado nga ako noon, Mama Ganda. Dahil baka malaman ng company na pinagtatrabahuhan ko ang ginagawa namin. Nangamba ako na baka ito ang maging dahilan para mapatalsik ako sa trabaho. Pero ayon sa mga nakilala ko sa grupo, patago naman daw lahat ng transaksyon nila dahil discreet din ang mga parokyano. Gamit ang Facebook group na ito, doon kami nakakahanap ng mga customer na nangangailangan ng extra service. Ang sistema, maghahanap sila ng susundo o maghahatid sa kanila sa halip na gamitin ang app. Minsan kasi ay mas mabilis makahanap ng sasakyan sa group kesa sa app. Kapag nakahanap, ay saka sila magtatanong kung may alok bang extra service ang isang rider. May mga times naman na rekta na agad ang hanap at hindi na kailangan ng maghahatid o magsusundo. Depende ang bayad sa lugar na pupuntahan. Samantalang sa extra service, may fix ito na bayad. Depende rin sa kung ano ang gagawin nyo. Tandang-tanda ko pa ang unang parokyano ko. Sobrang kabado ako habang inihahatid ang nag-book sa akin dahil alam kong matapos nito ay may mangyayari sa pagitan namin. Sinundo ko siya sa Makati at inihatid papuntang Cubao. Sa isang mumurahing hotel, doon na po nangyari ang kauna-unahan kong extra service kapalit ng ekstrang bayad. King! Oh, pre. Kumusta na? Nakailan ka na? Isa pa lang. Ikaw, di ka pa ata nagsisimula ah. Tapos na ako. Kaninang hapon pa. Nagpapahinga na lang. May sideline ako kanina eh. ES ba? Anong ES? Extra service. Oo. Malapit lang din dito. Nagbabakasyon. Binigyan ako ng malaking tip. Buti ka pa. Eh ako wala man lang tip na nakukuha. Nagsimula ka na rin ba tumanggap ng extra service? Hoy, baka may makarinig sa'yo. Oo, nagsimula ako last week. Eh sabi mo kasi pag-aaralan mo muna eh.
Kaya naman pala may pa-ES-ES ka nang nalalaman dyan, ha? ES ang tawag nila eh. Kaya yun na rin ang tawag ko. Mas maganda yun. Para hindi nila alam kung anong pinag-uusapan natin. Ano ngayon kung malaman nila? Wala namang masama sa ES, ha? Kahit na. Medyo nakakahiya pa rin eh. Ba't mo ikakahiya kung ito nagpapakain sa atin? Tinan mo nga. Akala ko ba ayaw mo magbenta ng laman? Nung una ayaw ko. Pero sabi mo nga, kapag wala na talaga makakapitan, no choice tayo. Ay, wala pre. Kung may mas magandang trabaho lang sana tayo, di tayo papasok sa ganito. Pero sa ngayon, pikit mata na lang muna tayo sa trabaho natin. Dito tayo kumikita eh. Sa totoo lang, malaki nga na itutulong nito sa gastusin sa bahay. Sabi ko sa iyo eh. Mas lalaki pa matatanggap mo kasi may itsura ka. Mga tipo mo ang paborito ng mga parokyano. Payat tsaka mukhang bata. Talaga ba? Eh ba't parang hirap naman ako makahanap ng sinasabi mo? Sa una lang yan. Kailangan mo kasing ibenta sarili mo. Tandaan mo, marami tayong rider na ganito. At tulad ng paghahanap ng pasahero, paunahan din makakuha ng customer. Kaya kung papatay-patay ka lang dyan, mahihirapan ka talaga makahanap. Paano ba ginagawa mo? Mag-post ka lang na mag-post ng picture mo dun sa Facebook group na sinabi ko sa'yo. Ang ipakita mong picture, yung kita katawan mo para mas mahumaling sila. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Tandaan mo, katawan ang puhunan mo dyan kaya kailangan malinis ka rin. O kumusta pala yung first time mo? Ayos naman? Kinabahan ako pre. Di ko nga alam kung anong gagawin nun eh. Wala namang kakaiba sa gagawin mo eh. Kung ano yung typical na ginagawa mo sa girlfriend mo, ganun lang. Nagka-girlfriend ka naman na, di ba? Kaya may experience ka na. Dapat alam mo na yung ginagawa mo. Siyempre first time ko lang din sa, alam mo na. Sa parehong kasarian. Oo. Tinataasan nga ako ng balahibo eh. Di ako marunong. Nasa imagination lang yan. Try mo manood online para matuto ka. Tinuturuan naman ako ng mga customer ko. Minsan sila na rin nagsasabi kung ano dapat gawin. Gumamit ka ba ng proteksyon? Oo naman. Number 1 dapat yun ha, para hindi ka mahawaan ng sakit. Mas lalaki gastos mo kapag nadapuan ka ng virus. Magpabili ka sa kanila ng kapote kapag ganyan. Kapag wala, pas ka na lang. Ganun ba yon? Oo naman. Kahit ganito lang trabaho natin, dapat safe pa rin tayo. Huwag kang papayag na gagamitin ka lang nila na parang laruan. Kahit binabayaran ka, tao ka pa rin naman. Sige, ilalagay ko yan sa utak ko. O paano pre? Maiwan na kita ha. Uwi na ako. O sige, ingat ka. Noong una, mahirap tanggapin na napasok ako sa ganoong klase ng trabaho. Kailanman ay hindi ko pinangarap na magbenta ng aliw mga maganda. Pero dahil gipit at wala namang ibang mapagkukunan ng panggastos, ay pikit mata ko itong ginawa para sa amin ni Tiang Magda. Malaki ang naitulong ng mga kagrupo ko dahil walang pangmamata at insulto akong natanggap mula sa kanila. Lahat kami ay nangangailangan ng pera kaya lahat kami ay naiintindihan ng bawat isa. Sa halip ay nagtutulungan pa nga kami. Sa mga pagkakataong ganun, pakiramdam ko ay hindi gaanong mabigat ang mga ginagawa ko noon. Nasundan ng mga extra service na ginagawa ko hanggang sa nasanay na lang ang katawan ko. Maliban sa bayad sa aking serbisyo, may ilang parokyano din ang nagbibigay sa akin ng malalaking tip. Minsan, kinokontrata pa nga nila ako para hindi na nila ako hanapin sa Facebook. Pero kung may mga taong mababait, may mga tao ring abusado minsan. May isa akong customer noon na matapos ibigay ang gusto niya, ay hindi niya ako binayaran. Ni isang sentimo ay wala akong nakuha sa kanya. Sa halip ay pinakaladkad pa niya ako palabas ng kanyang kondo. Mahirap ang trabaho namin, mga maganda. Sigurado ako na marami ang nandidiri ngayon sa trabahong pinasok ko. Pero mas mabuti na ito kaysa magnakaw o gumawa ng masama sa kapwa. Sa kabila ng hindi magagandang bagay na nangyari sa akin, nagpatuloy ako sa pagiging rider at sa pagbibigay ng extra service. Dahil sa trabahong ito ay natustusan ko ang mga pangangailangan ni Tiang Magda para sa kanyang kalusugan.
tarde. Hindi ka pa natutulog? Matutulog na po ako maya-maya, Chang. Tatapusin ko lang po to. Ano ba yung ginagawa mo? Kinukwenta ko lang po yung mga kailangan bayaran. Baka kasi kulangin ako sa pambili ng gamot nyo. Oo nga pala. Ubus na pala yung gamot ko. Bibili na lang po ako bukas ng umaga. Pasensya ka na ha. Dagdag problema na naman itong sakit ko. Wag po kayong mag-alala. Kayo po ang priority ko ngayon. Makikiusap na lang muna ako sa landlord natin na madidelay yung upa para sa buwan na to. Maraming salamat. Wala po yun. Kayo po, ba't gising pa kayo? Gagamit lang ako ng CR. Hindi rin ako makatulog eh. Kailangan nyo na po magpahinga. Bawal po sa inyo magpuyat. Hindi ko lang kasi magawang magpahinga gayong nandito ka't problemado kung saan huhugot ang perang panggastos natin. Hindi kaya ng puso ko. Ano ba kayo, Chang? Huwag nyo nang isipin yun. Hindi naman ako problemado eh. Binabudget ko lang tong pera natin para hindi tayo ma-short. Kung kulangin ka man sa pera, hayaan mo na lang muna yung gamot ko. Okay lang ako. Nako, hindi po pwede. Utos ng doktor na kailangan niyong uminom ng gamot sa tamang oras. Iniisip ko lang yung kapakanan mo. Baka mamaya, napapabayaan mo na ang sarili mo sa pagkayod. Alam ko na hindi gaanong kalaking kinikita mo sa trabaho. Kaya nag-aalala lang ako sa'yo. Chang Magda, tanggalin niyo na yung pera dyan sa mga iniisip niyo. Ako na pong bahala rito. Nagagawan ko naman po ng paraan eh. Ang totoo niyan, nagpapatulong ako kay kuya ngayon. Nag-aabot siya ng pambili ng gamot niyo. Totoo ba? Akala ko ba hindi na siya nagre-reply sa mga chat mo? Nakiusap po ako sa kanya. Kinapalan ko na lang yung mukha ko. Tsaka hindi naman pwedeng baliwalain na lang kayo ni kuya. Kayo yung nagpaaral sa kanya. Mabuti naman at hindi pa rin nakakalimot yung kapatid mong yan. Kaya pinapagod niyo lang ang sarili niyo sa pag-aalala. Kumusta naman yung dalawa pang kapatid mo? Nakakausap mo pa ba sila? Si ate ang hindi ko makontak. Si kuya sa Apayao maayos naman daw ang buhay nila. Yun nga lang, hirap din sa buhay. Talagang hindi na ako napatawad ng ate mong yun. May konting tampo pa rin siguro hanggang ngayon. Pero hayaan niyo na po siya. Ang mahalaga, maayos naman ang kalagayan niya. Kung hindi ko lang sana siya pinahirapan noon, di sana magkasama pa sila ng boyfriend niya ngayon. Chang, wala po kayong kasalanan doon. Ginawa niyo lang yung parte niyo bilang magulang namin. Siyempre inakala niyo na bad influence yung boyfriend niya, kaya niyo sila pinaghiwalay. Normal lang yun kasi bata pa siya noon. Pero dahil sa nangyari, lumaki na lang ng lumaki yung galit niya sa akin. Kalimutan niyo na po yun. Past is past. Kaya siguro ako kinakarma kasi napaka-istrikto kong tao. Huwag niyo pong sabihin yan. Dahil sa pagiging strict niyo sa amin, kaya kami lumaki ng maayos. Sana lang, bago ako mamatay, mapatawad ako ng mga taong may galit pa rin sa akin hanggang ngayon. Sigurado po ako na wala nang tao na galit sa inyo ngayon. Sabi nga nila, time heals. Kaya panahon na mismo magbibigay nun sa inyo. Sige na po, magpahinga na po kayo. O ikaw rin, magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka sa trabaho. Opo, ililigpit ko lang to. Ayokong sabihin kay Chang Magda kung saan nanggagaling ang mga perang ginagastos ko para sa gamot niya. Alam ko po kasi kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang totoo. Kaya minabuti kong itago na lang ang totoo. Hindi na ako aasa pa na tatanggapin ng maayos na mga tao ang naging trabaho ko. Dahil totoo naman na hindi maganda ang tingin nila sa mga ganoong klase ng trabaho. Ang sa akin lang, hindi ko ito ikinakahiya. Dahil totoo namang, dito po ako kumikita ng pera. May one time nga noon, na napasama pa ako sa isang video. Hindi ako pumayag nung una dahil baka mamaya bigla pa itong mag-viral at sumikat pa sa internet ang mukha ko. Nakakahiya kapag nalaman ito ng pamilya ko. At ng mga taong nakakakilala sa akin. Pero nung inexplain nila ng maayos kung papaano nila ito ginagawa at kung papaano nila itinatago ang pagkatao ng mga nasa video ay pumayag din ako.
Mahal kasi ang bayad kapag in-record ito dahil ang ginagawa nila, binibenta nila ito online. Para masigurong nakatagong mukha ko ay tinakpan ito ng maskara o minsan ay blurred ang mukha ng tao kasali sa video. Wala namang kakaiba sa pagkuha ng video. Gawin mo lang ang ipapagawa nila sa'yo at kapag natapos, ay saka ka nila babayaran. Kapag nagustuhan ka ng mga fans, ay tatawagan ka ulit para gumawa ng video. Ang lahat ng yun ay pinatos ko, mga maganda, sa ngalan ng pera. Mahal ko kasi ang tiyahin namin, kahit na napaka-istrikto niya kung minsan. Ayoko siyang pabayaan dahil hindi niya kami pinabayaang magkakapatid. Inisip ko na lang na ito ang sakripisyo ko para mabayaran ng mga sakripisyo ni Tiyang Magda. Sa amin, nung nawalan kami ng magulang. Halos 1 taon din na ginawa ko ang pag-i-extra service. May mga suki na ako noon at kilala na sa pangalang 30 na siyang fake name na ginagamit ko para sa mga customer ko. May sariling account na rin ako noon para makontak ako ng mga customer ko ng mas mabilis. Dumating nga noon sa puntong mas naging lalaking bayaran na lang ako kaysa sa maging rider. Nagagawa ko na lang maghatid sundo ng pasahero kapag wala akong booking. Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko nga noon na mag-extra service na lang dahil mas malaki po ang kinikita rito. Hindi pa kasama doon ang mga tip na ibinibigay sa akin kapag nagustuhan nila ang serbisyo ko. Hanggang sa isang gabi, isang pasahero ang nakilala ko na itago na lamang natin sa pangalang Simon. Or, sa English ang pronunciation nila Simon. Nag-send siya ng private message sa akin sa Facebook. Wala raw kasi siyang mabook kaya napilitan siyang maghanap ng masasakyan sa Facebook. Maulan kasi noon at pahirapan talaga makahanap ng masasakyan. Mula Pasay, inihatid ko siya papuntang Sampaloc. Akala ko noon maghahanap siya ng extra service pero sasakyan lang talaga ang kailangan niya nung time na yon. Ilang linggo ang lumipas, nag-message ulit sa akin ang taong yon para magpahatid naman sa BGC. Bago umalis, ay kinontrata na niya ako para ako mismo ang magsundo sa kanya. Matapos silang mag-inuman ng mga kaibigan niya. Hanggang 3:00 lang dapat ako ng madaling araw. Pero dahil malaki magbigay ng tip si Simon, ay hinintay ko siya. Noong uwian na nila, ay agad ko siyang sinundo pa uwi sa kanila. Doon na po siya naghanap ng extra service. At masasabi ko, Mama Ganda, na isa na siguro si Simon sa pinakamayamang customer na binigyan ko ng ekstrang serbisyo ko. Anong ginagawa mo? Nagbibihis na po ako, sir. Bakit? May gagawin pa ba tayo? Aalis ka na agad? Opo. Kailangan ko pa po magtrabaho Ganun ba? Paano kung bayaran ko na lang tong 1 buong gabi mo? Babayaran niyo po ako ng 1 gabi? Oo. Magkano ba? Ano po bang gagawin natin? Wala. Samahan mo na lang muna ako rito. Umiinom ka ba? Hindi po masyado Madali lang po akong malasing. Inom tayo. May alak ako rito. Chill, inom lang. Kwentuhan, ganun. O sige po. Kayo pong bahala. Ano bang gusto mong inumin? Umiinom ka ba ng vodka? Kahit ano po. May vodka ako dito, may brandy din. Magsabi ka lang. Pwede rin tayong umorder online kung sakali. Okay na po ako sa brandy. O sige, ito na lang. Hindi po ba kayo lasing? Parang kagagaling nyo lang sa inuman Hindi naman ako masyadong uminom doon. Sinamahan ko lang yung mga katrabaho ko. Ganun ba? Ano pong trabaho nyo? Sa BPO. Wala kayong trabaho ngayon? Naka-leave ako. Feeling ko na burnout ako kaya nagpaalam muna ako sa office. Mabuti pa kayo may ganyan sa trabaho. Kami wala Bawal mapagod kasi kapag nagpahinga kami,
Wala kaming kikitain. Gaano ka na ba katagal sa trabaho mo? Siguro may 4 na taon na rin ako. Matagal na rin pala. Yung pagiging rider ko 4 na taon na. Pero yung pagbibigay ng extra service, mga 1 taon pa lang. Bakit naman ganitong klase ng trabaho ang pinasok mo? Wala nang ibang mahanap na trabaho eh. Ito na ang pinakamabilis kasi kailangan ko talaga ng pera. May binubuhay ka bang pamilya? Wala naman. Hindi pa ako pamilyadong tao pero may tiyahin ako na nanay-nanayan ko na rin. Nagdadialysis siya kaya kailangan kong kumayod para sa pampagamot niya. Ganun ba? Oo. Sabi ko nga sa sarili ko noon, di ko papasukin ng gantong klaseng trabaho. Pero tingnan mo, dito rin pala ako pupulutin. Mahirap ang buhay eh. Kung ano yung magbubukas na oportunidad, kailangan patusin agad. Kasi baka mawala pa. Ganun ang buhay. Dito sa atin sa Pinas, bawal maging choosy. Maswerte ka kapag nakahanap ka ng magandang trabaho. Pero kung wala ka na ibang choice, mahirap ang magreklamo. Totoo po yan. Linyahan na to ng mga mahihirap na tulad ko pero sasabihin ko pa rin. Sobrang hirap maging mahirap. May deal ako sa'yo. Ano po yun? Tutulungan kita sa problema mo, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon po yan? Huwag ka na magbebenta ng laman sa ibang tao. Tutulungan kita sa mga gastos mo sa pampagamot sa tiyahin mo. Basta maging exclusive ka lang sa akin. Paano pong exclusive? Sa akin ka lang magbibigay ng extra service. Kukunin ko ang parehong serbisyo mo. Ikaw ang maghatid sundo sa akin sa trabaho at kapag kailangan ko ng kasama tulad ngayon, ikaw rin ang magbibigay nun. Babayaran ko ang lahat ng oras na kasama mo ko. Okay ba yon? Sige po. Okay po yun sa akin. Pwede ka pa rin naman kumuha ng ibang pasahero mo, pero pasahero lang. Wala na ibang kasama yon. Sana maintindihan mo kasi nag-iingat lang ako. Naiintindihan ko po. Actually, hindi naman talaga ako sumasakay sa mga motorcycle taxi eh. Nakitan lang ako sa no first time na sumakay ako, kaya umulit ako. Tapos, naaawa ako sa sitwasyon mo ngayon, kaya wala namang masama kung tulungan kita. Pero bakit niyo po ako gustong tulungan? Sabihin na lang natin na hawig mo yung ex ko. Baka sakaling matulungan mo ako mag-move on. Hindi mukhang bakla si Simon. Maganda ang katawan nito, profesional. Nasa BPO industry daw siya at medyo may kataasan na ang posisyon. May bahay sila sa Sampaloc pero solo lang siyang nakatira doon sa Makati. 35 years old na siya pero mukhang magkaedad lang kami dahil mukha siyang bata. Pinag-isipan ko ng mabuting offer sa akin ni Simon at wala naman ako nakitang masama sa gusto niyang mangyari sa akin. Kaya pumayag ako. Siguro gusto ko lang na makatulong din. Gusto niyang maging safe pagdating sa pakikipagsiping sa ibang tao. Kaya din siguro gusto niyang exclusive lang ako. Tinutulungan ako ni Simon na magpa-test sa center para malaman kung malinis pa ba ako. Kinabahan nga ako nung una dahil pakiramdam ko ay may nakuha na akong sakit sa dami ng taong nakasama ko. Mabuti na lang at negative naman ang naging resulta. Ang sunod na ginawa sa akin ni Simon ay tinuruan niya ako pagdating sa safe sex. Binigyan niya ako ng gamot na kailangan kong inumin para pangontra sa HIV. Katulad ng napag-usapan namin, ay itinigil ko na ang pagbibigay ko ng extra service sa ibang tao para mag-focus kay Simon. Nagpatulong si Simon para maka-move on. At nagpatuloy naman ako sa trabaho ko bilang motorcycle taxi driver. Pero pagdating sa ibang services ay naging exclusive na ako para kay Simon. Galante siya magbigay ng pera sa akin. Tinulungan niya ako sa mga gastusin ko sa ospital. Maliban dito ay nililibre niya din ako minsan. Para nga akong nakahanap ng sugar daddy na lagi kong biro sa kanya. Ayon naman kay Simon, hindi raw siya sugar daddy. Gusto lang daw niya makatulong at kapalit ng tulong na ibinibigay niya ay napupunan ko raw ang kalungkutan niya. Halos 7 buwan din ang relasyon naming yun ni Simon. May pagkakataon nga noon na ipinapakilala ko pa siya kay Chang Magda bilang kaibigan. Nung time na yun ay mahina na ang tiyahin ko. Nakaratay na lang siya sa higaan niya at hirap ng maglakad.
Si Simon ang naging katuwang ko sa mga oras na malungkot ako. Hanggang sa tuluyan na ngang bumitaw si Tiang Magda dahil hindi na nito kayang labanan ang sakit niya. Noong nawala siya, ito na rin ang naging sign para tumigil na ako sa ginagawa ko. Dahil wala na akong ibang pinagkakagastusan, ay nagdesisyon ako na tumigil na sa trabaho ko o sa pagiging exclusive ko kay Simon. Sir Simon, magpapaalam na po ako sa inyo. Aalis ka na? O sige, mag-iingat ka. I-message na lang kita kapag… Hindi na po ako babalik. Ah, hindi na ba? Opo, wala na rin naman po akong rason para ipagpatuloy pa tong ginagawa ko eh. Wala na po si Tiang Magda kaya mababawasan na yung mga gastusin ko. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Last na pala natin yun. Opo, pero bago ko umalis, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng naitulong niya sa amin ni Tiang Magda. Walang anuman. Nakinabang din naman ako eh. Salamat din sa pagsama sa akin sa kalungkutan ko. Sana po nakapag-move on na kayo sa ex nyo. Kalimutan nyo na yon. Wala namang naiambag sa buhay nyo yun eh. Oo, burado na siya sa utak ko. Sigurado kayo ha? Hindi nyo na sinisilip profile niya? Oo naman, hindi na. Nakablock na siya sa akin, hindi na sa social media, kundi pati sa buhay ko. Mabuti naman kung ganon. Natutuwa ako na makitang masaya na kayo ngayon. Ibang-iba na ang ngiti nyo kumpara nung una tayo nagkakilala. Mas masaya na kayong tingnan ngayon. Totoo ba? Hindi na ako mukhang haggard? Hindi na. Fresh na kayong tingnan. Mukha kang ready na kayong magka-love life ulit eh. Ay naku, sana nga. Lalo na't mawawala ka na, matutuyot na naman ako niyan. Pero dapat sir, matuto na kayo sa past experiences nyo. Masyado kasi kayong mabait eh. Kaya kayo niloloko ng mga tao. Minsan okay lang din humindi. Minsan okay lang magsalita. Lalo na kung pakiramdam mo hindi na tama yung nangyayari. Huwag mong hayaang abusuhin ka ng mga tao sa paligid mo dahil lang mabait ka. Magsungit ka rin kung kinakailangan. Oo na, gagawin ko na yan. Ikaw pa talaga nangaral sa akin, ako tong mas matanda sa'yo. Okay lang yon. Hindi naman halata edad nyo eh. Ikaw talaga. So, paano yan? Hindi na ba tayo magkikita pagkatapos nito? Pwede pa rin naman tayong magkita. Tawagan nyo lang ako kapag kailangan nyo ng kasama. Pero kasama na lang ha. Wala nang halong ano. Wala nang labing-labing? Kahit isa lang? Wala na, okay na yon. Di ka pa ba sawa sa akin? Okay, hindi kita pipilitin. Joke lang. Basta kapag nangailangan ka, kontakin mo lang din ako. Legit, tutulong ako na walang kapalit. Salamat. Salamat din. Ano ba yan? Naiiyak tuloy ako. Alam mo, mamimiss kita. Tapos na yung trabaho ko eh. Naka-move on naman na kayo kahit kamukha ko yung ex mo. Yung pag-alis ko na lang yung last step para masabing nakalimutan mo na talaga yung loko-lokong ex-boyfriend mo. O siya, sige na. Umalis ka na. Baka mamaya itali pa kita pag nagbago isip ko. O sige, aalis na po ako. Teka, wala man lang bang hug dyan? Siyempre meron. Since huli naman yakapin mo ko ng mahigpit please. Ang sarap naman ng mahigpit na yakap na yon. Uy, mag-iingat ka palagi ha. Opo, kayo rin po. Malaki ang pasasalamat ko kay Simon dahil naging instrumento siya para malampasan ko ang mga pasan ko noong nangangailangan ako. Buong buhay kong tatanawin ng utang na loob ang mga sobra-sobrang pagtulong na ginawa niya sa akin. Ngayong solo na ako sa buhay, nagpatuloy ako sa dati kong trabaho at wala na itong halong extra service. Tapos na ako sa mga bagay na yon dahil kaya ko nang i-budget ang perang pinaghirapan ko ngayon. Kailanman ay hindi ko ikinahiya na minsan rin sa buhay ko ay nagbigay ako ng aliw kapalit ng pera. Hindi ako proud dito pero hindi ko rin ito itatanggi. Nagpatuloy pa rin naman ang pagkakaibigan namin ni Simon pero hanggang kaibigan na lang talaga ang pwede kong ibigay sa kanya. Kung ano man ang namamagitan sa amin noon, sa nakaraan, nasa
Nasa past na yon, Mama Ganda. Minsan kapag kailangan niya ng kasama, sinasamahan ko siyang kumain o mag-inom. Kapag hirap siyang makahanap ng masasakyan, ay ako ang kinokontak niya. Hindi ko nga inaasahan na magiging matibay ang pagkakaibigan naming dalawa. Ngayon ay masaya na ako na makitang masaya na ulit si Simon kasamang bagong boyfriend niya. Sa kabilang banda, masaya na rin po ako sa sarili kong love life dahil meron na po akong live-in partner na katuwang ko sa hirap at ginhawa. Araw-araw, Mama Ganda, ang radyo nobela mo ang pinakikinggan ko. At sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong programa, natutuwa po ako. Dahil natututo rin ako sa kwento ng iba. Sana may natutunan din sila sa kwento ko ngayon. Maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay. 30. Mamaganda sa Radyo Nobela. Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Barangay LS 91.1 Forever. Welcome back mga kabarangay. Ito pa rin ang programang Radyo Nobela. Tandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang nakita? Panahon ng kamusmusan. Sa piling ng Nako kabarangay, ang kwento mula sa ating letter sender na si 30 ay hindi ganoon kadali, no? Alam ko marami sa kabarangay natin ang maaring hindi man ganitong naging sitwasyon pero nakarelate pa rin pagdating dun sa hirap ng buhay. Magkakaiba po kasi ang hirap ng buhay. Pero may mga kabarangay tayo na pare-parehas ng level, no? Pare-parehas ng level yung kahirapan. Pero magkakaiba ng hitsura. Alam niyo, kabarangay, hindi natin kayang husgahan ng nangyari kay 30 kahit pa sabihin natin na alam na natin kung ano yung pinaghugutan niya. May mga tao kasi kabarangay na kahit pa sabihin natin na marami namang trabaho dyan, pagdating dun sa on the spot na pera na kailangan mo, na hindi mo pwedeng hintayin ng 3 days, 5 days, 2 days, talagang mapapapasok ka po sa isang trabaho na hindi mo gusto. Ano? Pero maalala ko lang 30 sabi mo graduate ka ng physical therapy. Bakit hindi 'yun ang gawin mong Ba't hindi 'yun ang gawin mong sideline, no? Alam ko naman na maganda ng buhay mo ngayon, may katuwang ka na. Pero sayang yung sayang 'yun, kabarangay. Sayang yung pinaghirapan mong 'yon at yung natutunan mo doon. Bakit hindi 'yun ang gawin mong ba't hindi 'yun ang i-sideline mo, 'di ba? Although meron tayong mga kabarangay na talagang sasabihin nila, naku mamaganda, mas malaki pa rin ang kita sa pagbebenta ng laman. Nandun naman talaga tayo kabarangay Hindi natin kayo masisisi dyan at hindi namin mararanasan yung kahirapan na nararanasan nyo ngayon. Pero kung sino man kabarangay, ako magbibigay na ako ng personal kong pananaw sa bagay na yan. Bukod sa delikado yan, kabarangay. Kahit pa sabihin natin hindi naman tayo nagnanakaw, pero hindi pa rin malinis yung ganyang trabaho. Magalit na kayo kay Mama Ganda. Ito po ay reflection lang, opinion to ni Mama Ganda ha. Hindi po ito opinion ng buong istasyon. Pero bilang opinion, no, hindi naman ipinipilit sa inyo. Kung hahainan kayo ng pagkakataon na kumita ng pera sa ibang paraan, hindi man ganon kasing laki ng kinikita nyo sa pagbebenta ng laman, piliin nyo yung kikita kayo ng pera na hindi man ganon kalaki, pero sigurado naman ang inyong kalusugan at hindi naman malalagay sa alanganin ang buong pagkatao nyo. Hindi man tayo pare-parehas ng pananaw dyan. At hindi man tayo lahat Kristiyano pagdating sa pananaw sa bagay na yan.
Pero kung nakikinig ka ngayon, kabarangay, ito ay isang opinyon na hindi ipipilit sa'yo. At baka maaaring kailangan mo ring marinig. Itigil mo na yung ganyang trabaho. Hindi lahat ng yumaman dumaan sa pagkita ng pera na mabilisan. Lahat po yun pinaghirapan nila. Kaya din umangat ang kanilang buhay. So kung gusto nating umangat ang buhay natin, doon tayo sa daang kahit balik-balikan mo, sigurado ka. Sigurado ka at kayang-kaya mong ikwento sa mga anak mo. Anak, alam mo ba, nag-janitor pa ako. Anak, alam mo ba, pinasok ko pa yung paghihilot, pagmamasahe ng 10 tao sa isang gabi lang. Marami Marami naman talaga tayo makikita. Although, hindi natin nilalahat ito, no? Sabihin ng iba, maganda, hindi mo naman alam kung anong klaseng buhay ang meron kami noon at kung gaano namin kakailangan ng pera kaya napasok namin to. Hindi naman natin hinuhusgahan in general eh. Pero kung sakali mang napapakinggan mo si Mama Ganda ngayon at ikaw ay naghahanap at naghihintay ng medyo ibang opinyon naman tungkol sa bagay na yan, itigil mo na yan. Manalangin ka ng marangal na trabaho, malinis at hindi malalagay sa alanganin ng iyong kalusugan. At kung sincero yung panalangin mong yun sa Panginoon, ibibigay naman niya yun. Ang mga milyonaryo naman, may mga milyonaryo kabarangay at madalas ito kabarangay. Hindi yumaman dahil lang sa malaking kita dito. Hindi naman sila yumaman sa ganung paraan eh. Yumaman sila dahil talagang naghirap muna sila, nasubsob muna sa putik at talagang pinaghirapan nila yung perang yon nang hindi nalalagay sa alanganin ng kanilang pagkatao at ang kanilang kalusugan pagdating sa mga ganyang klase ng bagay na maaari ka makakuha ng sakit, kabarangay. Marami po. Naniniwala ako, kabarangay. Kung ipapanalangin mo lang yan ng sincero sa iyong puso, ibibigay naman yan sa'yo. Huwag nating pangunahan yung milagro na pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin. Huwag natin siyang pangunahan. Naku Lord, hindi mo to kaya eh. Gagawa na ako ng paraan. Benta ko na tong laman ko dahil ang tagal mong sumagot. Huwag natin pangunahan ng Panginoon sa ganung bagay. So, what do I'm trying to say? Hintayin natin. Kung minsan yun lang din tinuturo ng Panginoon eh. Maghintay ka. Hayaan mong ako ang kumilo sa sarili kong pamamaraan. At huwag tayong umasa sa sarili nating lakas at karunungan. Ngayon, mapalad ka 30 dahil wala ka nakuhang sakit sa bagay na yan, sa trabahong yan. At sabi mo nga, tapos ka ng physical therapy. Ibig sabihin, may certificate ka. Alam mo kung paano gawin ang bagay na yan. At kung yan lamang ay pagyayamanin mo at hindi ka aasa sa mabilisang pagkita ng pera, siguradong uunlad ka rin naman at mas uunlad ka pa nga. Maraming salamat mga kabarangay. Ito po ang programang Radyo Nobela at maraming salamat 30 sa iyong sulat. Sana bukod sa nakapagbigay ka rin naman ng aral sa lahat ng mga kabarangay natin, sana may napulot ka rin sa payo ko. At sa lahat ng mga katulad ni 30. Bukas po ulit kabarangay dito pa rin sa Barangay LS 91.1. Forever. Hello mga kabarangay! Mama Ganda here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 Forever.